Mga kapasta, isang maaliwalas na umaga po sa ating lahat. Habang isinusulat ko po ang istorya kong ito, ay kasalukuyan pa lang akong nag-move on mula sa isang bahagi ng buhay ko na nagdulot ng depresyon at anxiety sa akin. Ako po si Sylvia, isang 40 years old na ginang na nahumaling sa isang binatang nasa edad 25 pa lang. Sa totoo lang po ay nahihiya po ako sa mga tao, sa mga anak ko at sa sarili ko. Pero nangyari nang hindi dapat mangyari. Kaya ngayon ay wala po akong ibang magagawa kundi ang mag-move on. Nakilala ko si Hiner sa isang pagtitipon ng batch namin nung high school. Pamangkin siya ng schoolmate ko. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkakwentuhan tapos kinuha niya yung number ko. Mula noon ay napadalas na ang komunikasyon namin hanggang sa magkaroon na kami ng malalim na pagtitinginan sa isa't isa. Nung unay ipinadama talaga sa akin ni Hiner na mahal niya ako. Kahit malaki ang agwat ng edad namin, kahit pa isa akong byuda na may 2 anak na dalaga. Inilihim ko sa kanilang tungkol sa amin dahil alam kong hindi nila matatanggap si Hiner. Nang maglaon ay puro paghingi na lang ng pera ang ginagawa ni Hiner. Bukod sa madalang niya na akong puntahan ay natuklasan ko na meron pa siyang karelasyon na natutulog sa bahay nila. Kaya naman nakipaghiwalay ako sa kanya ng tuluyan. Kahit wala na kami ay kinukulit pa rin niya ako na bigyan siya ng pera. Nung hindi niya ako makontak ay hindi ko akalain na darating siya sa bahay ng lasing. Kinalampag ang gate namin. Buti na lang at nasa bakasyon noon ang mga anak ko sa lola nila sa side ng asawa ko. Kaya hindi nila nakita ang pagwawala ni Hiner. Medyo magkakalayo rin kasi ang mga bahay sa lugar namin. Gayunpaman ay pinapasok ko si Hiner dahil baka may mapadaan at makita siyang nagwawala. Ang sabi ko ay huwag siyang mag-iskandalo dahil kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Kaya ako siya pinapasok ay para makapag-usap kami ng maayos dahil sa totoo lang ay mahal ko pa naman talaga siya. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang naglabas ng patalim. Napaatras ako. Ang sabi niya ay kailangan ko raw ibigay ang halagang kailangan niya kung ayaw kong may mangyaring masama sa akin at sa mga anak ko. Natakot ako sa banta niya. Nung sabihin ko na wala akong maibibigay sa kanya, ay hinablot niya ang buhok ko at itinutok sa liig ko yung patalim na hawak niya. Lakas loob kong inabot ang flower vase at ipinukpok yun sa ulo niya, kaya naman nabitawan niya ang patalim. Tumakbo ko paakyat sa hagdan, pero naabutan niya ako. Hinila niya ang mga paa ko, kaya naman nakaladkad ako pababa ng hagdan. Tapos kinubabawan niya ako at pilit na tinatakpan ng kamay niya yung ilong at bibig ko para hindi ako makahinga. Nagpumiglas ako. Tinadyakan ko siya sa maselang bahagi ng ibaba niya. Kaya nakawala ako sa mga bisig niya at tumakbo ko palabas ng pintuan. Pero naabutan niya pa rin ako bago pa man ako makarating sa pinto. Sa pagkakataong yun ay tinodo ko na ang lakas ko sa pakikipagpambuno sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko pero nakagat ko ang kamay niya. Susuntukin niya pa sana ako. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag. Nung nakuha niya ulit ang patalim at itatarak sa akin ay nakipag-agawan ako sa kanya hanggang sa maitarak ko ito sa balikat niya. Nang makita niyang umaagos na yung dugo mula sa balikat niya ay tila ba nahulasan siya ng pagkalasing. Dali-dali siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng bahay. Nakakatakot at nakakalungkot ang pangyayaring yun mga kapasta. Ni ayaw ko na sanang maalala pa. Hindi na ako nagdemanda dahil hindi na rin naman siya nagpakita. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa negosyo namin habang patuloy na kinakalimutan si Hiner. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ivy, 18 years old.
ulila sa mga magulang at nakikitira lang po ako sa tiyahin ng pinsan ng mama ko. Aminado po ako mga kapasta na hindi maayos ang buhay ko. Pagkatapos ng high school ay hindi na ako napag-aral ng tita ko dahil sa kakapusan ng pera. Marami rin kasi siyang mga anak na pinag-aaral kaya naghanap ako ng taong sasagip sa akin sa kahirapan. At nakilala ko nga si Sir Manolo. Hindi po niya yan tunay na pangalan. Nakapagtrabaho ako sa isang resort na siya po yung nagmamay-ari. Nung napansin ko na madalas ang pagtitig sa akin ni Sir Manolo, ay doon ko na sinimulan ang pakikipaglapit sa kanya. Hindi naman ako nagkamali ng hinala. Gusto niya ako, kaya sinamantala ko na makahingi sa kanya ng pera. Hinayaan kong gamitin niya ng gamitin ang katawan ko, kapalit ng pera at mamahaling gamit. In short, ay naging sugar daddy ko siya. Hanggang isang araw ay tinawagan niya ako at pinapapunta ako sa resort nung gabi kahit na off ko na nun. Birthday daw kasi ng kumpare niya at doon gaganapin sa resort, sa isang private part ng resort at kailangan niya ako para mag-assist. Kampante naman ako na yun talaga ang gagawin ko. Pagdating ko ron ay pinaupo niya ako sa table nila. Puro sila lalaki. Ipinakilala niya sa akin yung kumpare niya na may birthday. Tapos ang sabi, ihatid ko raw sa pinakadulong kwarto ng resort. Nagtaka ako kung bakit kailangang ako pang maghatid, pero sumunod pa rin ako. Nung naihatid ko na sa room, tatalikod na sana ako, pero bigla akong hinatak ng kumpare niya papasok sa loob ng kwarto. Nabigla ako at nasampal ko siya, saka ako nagpupumigla sa pagkakahawak niya. Tatakas na sana ako, pero nakasalubong ko si Sir Manolo. Pilit niya akong pinapabalik sa loob ng kwarto. Tigas ng tanggi ko. Ang sabi ko'y ayoko. Nagalit siya, kaya pinunit niya yung suot kong damit. Nagulat ako sa ginawa niya. Pag hindi raw ako bumalik sa room ng kumpare niya, ay ipapagang rape niya ako sa mga kasama niya. Gumapang talagang takot sa akin habang takip-takip ko yung sarili kong kamay sa itaas na bahagi ng katawan ko. Umiiyak na ako at nagmamakaawa na uuwi na ako. Pero itinulak niya pa rin ako pabalik sa kwarto. Regalo niya daw ako sa kumpare niya. Hindi na rin naman daw ako virgin, kaya wag na raw akong mag-inarte. Bibigyan daw ako ng malaking tip nun. Hindi pa rin po ako pumayag. Nagtatatakbo ako sa ibang bahagi ng resort. Galit na galit siya habang hinahabol ako. Dahil nga po matanda na siya, kaya mabilis akong nakalayo sa kanya. Mabagal na kasi siyang tumakbo. Pagkatapos ay nagtago ako sa malagong halamanan. Pigil na pigil ang iyak ko dahil baka makita niya ako. Lalo pa akong natakot nang masilip ko na may hawak na siyang baril. Dati niya nang ipinakita sa akin ang baril na yon para ipagyabang. Hindi ko akalain na pwede niya itong magamit sa akin. Abot-abot ang dasal ko habang nakakubli ako sa halamanan. Nahiga na ako para hindi ako makita. Halos hindi na ako humihinga mga kapasta dahil ayoko makagawa ng kahit konting kaluskos. Nung nakalayo na siya ay hindi pa rin ako gumalaw. Nanatili ako sa pwesto ko hanggang mag-umaga. At nang magdatingan na ang mga kasamahan ko sa resort, kahit isa sa kanila ay wala akong sinagot kung ano ang nangyari sa akin. Basta nagmamadali akong umalis kahit punit pa yung damit ko at hindi na ako bumalik sa resort na yon. Ilang beses pa akong sinubukang kontakin ng sugar daddy ko pero hindi na talaga ako nagparamdam o nagpakita pa sa kanya. Tiyahin ko lang ang tanging nakakaalam ng nangyari sa akin kaya pinayuhan niya ako na umuwi muna sa probinsya ng mga lola ko. Ako po si Felicity, isang kasambahay. Gusto ko lang pong ma-share sa inyong nakakanerbiyos kong karanasan sa bahay ng amo ko. Nasaksihan ko po kasi kung paano siya namatay sa mismong bahay niya.
Itago na lang po natin siya sa pangalang Eva. Mabait po ang amo ko. Sa totoo lang po ay marami akong napasukan pero sa kanya ako nagtagal. Isa lang naman po ang problema kay ma'am. Ito ay ang pagiging mahilig niya po sa mga batang lalaki. 20 years na pong byuda ang amo ko at wala rin po siyang anak. Kaya siguro naghahanap siya ng pagmamahal na natatagpuan niya yon sa mga lalaking mas bata sa edad niya. Okay lang po sana kung siniseryoso siya ng mga ito. Alam ko naman po na ginagawa lang siyang sugar mommy kasi nga mapera si ma'am. Meron po siyang negosyo na hindi ko na lamang po babanggitin kung anong negosyo yon. Minanapan niya po yun sa mga magulang niya. Nagkaroon po siya ng 3 boyfriend na puro bata bago niya nakilala ang huli na si Mark Louie. Sa lahat po ng naging boyfriend ni ma'am, ito talagang si Mark Louie ang pinakamakapalang mukha at pinakagarapal. Humihingi po talaga siya ng pera sa amo ko kahit pa kaharap kaming 2 kasambahay. Humihingi talaga siya at nagrireklamo kapag kulang. Tapos nagpapabili pa po ng motor. Isang gabi, naalimpungatan ako kasi narinig kong nagtatalo si ma'am at ang boyfriend niya. Tungkol po sa pera. May pinapabili na naman kasi sa kanyang lalaki. Tapos nagalit si ma'am dahil kabibigay lang daw niya ng pera dito. Hindi ako lumabas ng kwarto ko. Nakikinig lang ako. Pero nung marinig ko na parang sinasaktan na ng boyfriend niya si ma'am, ay naglakas loob na akong lumabas. Nakita kong sinasakal ng lalaki ang amo ko. Kaya inawat ko agad sila. Kaso, bigla po akong sinuntok sa mukha ng lalaki. Kaya napaatras ako. Umawat pa rin po ako dahil naaawa ako sa amo ko. Pero binalya na naman ulit ako nung lalaki. Napasadsad po ako sa sahig. Huwag daw po akong makialam at huwag daw po akong tatawag ng tulong. Kung hindi, sasamain ako sa kanya. Tatayo na sana ako ulit. Pero nanlaki po yung mga mata ko nang makita kong may hawak na patalim si Mark Louie at nakatutok yun sa tagiliran ng amo ko. Napasigaw ako sa takot. Hindi ko naman nakitang sinaksak niya si ma'am. Pero bigla itong nangisay. Kaya pala ay sinusumpong na ito ng sakit niyang epilepsy. Sinabihan ko si Mark Louie na dalhin sa ospital si ma'am. Pero hindi niya ako pinansin. Parang natakot siya bigla dahil sa nangyari. Kaya naman nagmamadali siyang umalis. Nagkataon naman na off ng kasama kong kasambahay at ako lang ang kasama ni ma'am. Natataranta na ako. Hindi ko alam ang gagawin dahil wala akong alam sa sakit na yun. Alam kong meron siyang sakit pero unang beses na sinumpong siya na nakita ko. Lalabas na sana ako para humingi ng tulong. Pero hinawakan ni ma'am ng mahigpit yung kamay ko na para bang sinasabi niya na wag ko siyang iwan. Litong-lito talaga ako mga kapasta dahil hindi ko alam kung anong dapat kong gawin habang tumitirik ang mga mata ni ma'am hanggang sa huminto ang pangingisay niya at nawalan siya ng malay. Nakatawag naman ako ng tulong sa kaibigan kong kasambahay din sa kabilang bahay. Pero nung nadala sa ospital si ma'am, ay idiniklara itong dead on arrival. Hindi ko maipaliwanag sa inyo yung dahilan talaga ng pagkamatay niya kasi medyo mahaba yung sinabi ng doktor. Pero sa pagkakaintindi ko sa nangyari, kasalanan yun ng boyfriend niya. Kung hindi niya sinaktan si Ma'am Eva, ay hindi ito aatakihin ng sakit niya. Buhay pa sana ngayon ang mabait kong amo. Hindi pa po doon natapos ang kalbaryo ko. Dahil matapos mamatay ni ma'am, ay pinuntahan pa ako ni Mark Louie at pinagbantaan na wag kong sasabihin kahit kanino kung bakit inatake si ma'am dahil kung hindi ay papatayin niya ako at idadamay niya raw ang anak ko na nakatira sa nanay ko. Dahil sa takot ay mas pinili ko na lamang na manahimik. Sana po'y mabigyan din ng pagkakataon ang karanasan ko na mabasa dito sa channel ninyo. Gusto ko rin pong mapakinggan nyo ito mga kapasta. Ako po si Veronica, working student.
Sobrang hirap po ng pera para sa isang tulad ko na sinabayan pa ng pagkakasakit ni Papa. Kaya naman noong may nakilala ako sa isang dating site sa internet na pwede kong gawing sugar daddy, ay kumagat na po ako. Itago po natin sa pangalang Edward. Nung una po ang sabi niya ay biyudo siya at nasa ibang bansa na ang mga anak niya. Kaya kahit ang laki po ng agwat ng edad namin, ay pikit mata ko po siyang tinanggap. Okay naman po kami nung umpisa at aminado akong ang laking tulong niya sa pangangailangan ko sa pera. Pero nang lumaon ay unti-unti siyang naging mahigpit sa akin. Lahat na lang ay pinagsesilosan niya. Kahit mga kaibigan ko, pinagsesilosan niya na rin. Lahat ng lakad ko ay bantay sarado. Kulang na lang ay maglagay siya ng CCTV sa boarding house na tinutuluyan ko. Dahil doon, nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero tumanggi siya. Magpapakamatay daw siya kapag hiniwalayan ko siya. Ang sabi ko, di magpakamatay ka? Nung gabing yun, tawag siya ng tawag sa akin. Pero hindi ko na po talaga sinasagot. Hindi ko naman akalain na kinabukasan ay mababalitaan ko na nagpakamatay nga siya. Dahil sa nangyari na konsensya ako. Ilang gabi akong hindi makatulog. Pakiramdam ko rin ay minumulto ko ng sugar daddy ko. Para bang lagi ko siyang nakikita sa gilid ng mga mata ko. Kaya nagpa siya akong dalawin ng puntod niya. At hindi ko inaasahan na madaratnan ko doon ang asawa at ang anak niya. Hindi pala siya totoong biyudo. Aalis na lang ako nang bigla ako nitong tawagin. Kilala pala ako ng asawa niya at alam niyang naging ugnayan namin ni Edward. Galit na galit siya. Kaya nung makalapit siya sa akin ay sinabunutan niya agad ako. Hindi siya inaawat ng mga anak niya. Kaya naman natakot ako para sa sarili ko. Nagsimula na noong bumuhos ang ulan. Tumakbo ko papalayo sa kanila pero hinabol ako ng asawa ni Edward. Nagtatawanan lang yung mga anak niya. Para silang mga baliw. Dahil lumalakas na nga ang ulan kaya mahirap nang tumakbo ng mabilis. Naabutan niya ako at itinulak niya ako. Pero nadulas din po siya. Kaya pareho kaming bumagsak sa maputik na daan ng sementeryo. Nang makatayo kami pareho, ay sinabunutan niya ulit ako at pinagsasampal. Habang ako naman ay pinipilit na umilag. Pinerahan ko lang daw ang asawa niya. Kaya dapat din daw akong mamatay. Nadoble pa yung takot ko nang lumapit na yung anak niyang lalaki na mataba. May hawak itong baril at ang sabi, tumakbo na raw ako. Bibilang daw siya ng 5 at kapag nakita niya pa rin ako ay babarilin niya ako. Nangangatog na ang tuhod ko nun sa nerbiyos. Hindi naman nakatutok sa akin ang baril pero pakiramdam ko ay ipuputok niya yun sa akin anumang oras. Nung sumigaw ang lalaki ng "Stop!" daig ko pang binaril sa sobrang gulat. Nagtatatakbo ko at hindi ko naalintana kahit madulas pa ako. Wala akong makitang tao sa sementeryo na pwede kong mahinga ng tulong. Palibhasa nga'y sumama ang panahon kaya pinilit ko na lang na makalabas sa gate kahit halos mapugto na yung hininga ko dahil sa sobrang hingal at takot. Naging malaking aral sa akin ang pangyayaring yon na bitbit ko sa buong buhay ko hanggang ngayon. Masayang bati po sa atin kahit hindi masaya itong kwento na ibabahagi ko sa inyo. 15 years old pa lang ako nung masaksihan ko ang pangyayaring ito na may kinalaman sa pamilya ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Candy. Ako po ang bunso sa 3 magkakapatid at ako lang din ang babae. Malaki ang agwat ng edad ko sa mga kuya ko dahil menopausal baby ako. Nung time na yun, 33 na yung panganay at 27 naman yung sumunod. Nasa abroad noon si daddy. May narinig akong chismis na may boyfriend daw ang mami ko. Ayoko na lang paniwalaan. Hanggang isang araw ay nakita ko sina kuya na may kasamang lalaki papunta sa bodega namin. Pareho silang nakaakbay dito at halos hindi ko makita na may bodega kami ng mga dayami noon.
Sinundan ko sila kasi hindi ko kilala yung kasama nila. Ang bili ni Mama ay huwag magpapapasok ng iba doon. Nung makita ko ng panganay kong kuya ay pinagalitan ako at pinaalis. Kunwari lang ay umalis ako, pero gumilid lang ako sa likod at sumilip sa butas. Nabigla ako nang makita kong itinatali nila yung lalaki sa bangko habang may piring ang mga mata nito. Tapos inumpisahan na nila itong bubugin. Napapikit na lang ako sa takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil hindi ko naman kilala yung lalaki. Pinakinggan ko yung usapan nila. Ang sabi ng kuya kong pangalawa, layuan daw nito ang mami ko dahil kung hindi ay papatayin nila siya. Sabi naman ng lalaki ay mahal niya si mami kaya hindi niya magagawang layuan ito. Dahil sa sagot nito kaya inupakan uli siya nila kuya. Hindi raw sila naniniwala dahil alam nila na pinapaaral ito ni mami. Pineperahan lang daw nito ang mami ko. Nangangatal ako sa takot nang makita kong duguan na yung lalaki. Dahil doon, kaya nakumpirma kong totoo nga na may lalaki ang mami ko. Maya-maya pa ay nakita kong umalis sina kuya. Yung lalaki hindi nila kasamang lumabas sa bodega. Kaya alam kong nasa loob pa ito. Hindi ako nakatiis. Dahan-dahan akong pumasok sa bodega. Duguan at nakalupaypay na yung ulo ng lalaki. Hindi ko siya kilala. At kahit nalaman kong boyfriend siya ng mami, ay naawa pa rin ako sa itsura niya. Nataranta akong tumakbo pa uwi sa bahay at kumuha ako ng gunting. Pagkatapos, nanakbo rin akong bumalik sa bodega para pakawalan yung lalaki. Nagmamadali ako kasi baka bumalik sina kuya. Nanghihina na yung lalaki at halos hindi na makapagsalita. Tinitingnan niya lang ako habang kinakalagan ko siya sa pagkakatali. Tapos inalalayan ko siya palabas ng bodega. Pero hindi pa kami nakakalabas ay natanaw ko na sina kuya na paparating. May dala silang box at hindi ko alam kung anong gagawin nila ron. Nataranta ko dahil makikita nila kami at tsak nakagagalitan nila ako dahil sa pakikialam ko. Hindi na ako nakapag-isip kaya pinahiga ko na lamang sa sulok yung lalaki at tinabunan ko siya ng mga dayami. Ang sabi ko ay huwag siyang gagawa ng kahit na anong ingay. Tapos nagtago na rin ako sa bunto ng dayami. Nang makapasok sina kuya sa loob ay nagulat sila at nagtanungan kung papaanong nakawala yung lalaki. Nasilip ko silang palingalinga at nagsisisihan. Sana raw kasi ay nagbantay na lang ang isa sa kanila. May nakita silang mga patak ng dugo sa pintuan. Nakarating na kasi kami sa pintuan kanina. Dahil nandoon na sa may pinto ang mga patak ng dugo, kaya naisip nila na nakalabas na doon ang lalaki. Umalis na rin sila at isinara ang bodega. Mabuti na lang at ang doorknob nun ay pwedeng buksan kung nasa loob ka. Nagpalipas muna ako ng ilang saglit bago tuluyang inalalayang makalabas ang lalaki sa bodega. Binalaan ko siya na wag nang babalik at layuan na ang mami ko. Sa wakas ay narinig kong nagpasalamat siya sa akin sa mahinang boses. Inamin niya na binibigyan raw siya ng pera ni mami pero mahal niya daw talaga ito. Yun lang ang naging usapan namin at hindi na siya ulit nagpakita pa kay mami. Naramdaman ko yung lungkot ni mami nung hindi na nagparamdam ang boyfriend niya. Pero mas pinili kong wag na lang sabihin ang ginawa ng mga kuya ko.